Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mahal kong kakwento. Handa na ba kayong kumatok sa isang pinto ng misteryo? Isang pinto na sa oras na mabuksan, ay wala nang balikan pa. Sabi nila, ang bawat desisyon ay may katumbas na halaga. Ngunit paano kung ang pinakamabigat na kabayaran ay hindi para sa iyong pagkilos, kundi para sa iyong pananahimik? Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Diwa, isang babaeng susubukin ng tadhana sa pagitan ng pag-ibig sa pamilya at ng tawag ng konsensya. Ang unang narinig ni Diwa sa unang araw niya sa Villa Makapangyarihan ay hindi ang pagtilaok ng manok o ang tunog ng alarm clock. Isang mahinang kalabog mula sa itaas. Kasabay nito ang mas malakas na kalabog sa loob ng kanyang dibdib. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang buhay ng kanyang ina ang nakasalalay dito. Kaninang umaga lang, bago siya pumasok sa malaking bakal na tarangkahan ng mansyon, tumawag ang ospital. "Miss Magbanua," sabi ng boses sa kabilang linya. "Kailangan na po nating maisagawa ang operasyon sa puso ni Ginang Luz sa lalong madaling panahon. Humihina na po siya." Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang perang kailangan nila ay isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho pa siya ng 10 taon. Pero ang trabaho bilang katulong sa Villa Makapangyarihan na may sahod na 3 beses na mas mataas sa karaniwan ay isang milagro, isang sinag ng pag-asa. Kaya't ibinaon niya ang kaba. Ngumiti siya, kahit pilit, nang salubungin siya ng mayordoma at ihatid sa harap ng ginang ng mansyon, si Senyora Celestina Montenegro. Maganda si Senyora Celestina. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang tindig ay marangal. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay, malamig na parang yelo. "Maligayang pagdating sa Villa Makapangyarihan, Diwa," sabi nito. Ang boses ay kasing kinis ng sutla, ngunit may pahiwatig ng bakal sa ilalim. "Simple lang ang mga patakaran ko dito. Gawin mo ang trabaho mo ng maayos, maging malinis, at higit sa lahat, huwag kang pupunta sa mga lugar na hindi mo dapat puntahan." Itinuro ni Senyora Celestina ang isang pasilyo na patungo sa likurang bahagi ng bahay, kung saan may isang hagdanang gawa sa madilim na kahoy na paakyat. "Ang attic," sabi niya. Ang kanyang tono ay nag-iiba, nagiging mas matigas. "Bawal na bawal umakyat doon. Naiintindihan mo?" "Opo, senyora. Malinaw po." Mabilis na sagot ni Diwa, sabay yuko. Ang mga sumunod na oras ay ginugol ni Diwa sa paglilinis ng malawak na sala. Ang mansyon ay napakaganda. Puno ng mga mamahaling muebles at mga painting, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Isang katahimikan na nakakabingi. Para itong isang magandang hawla na walang ibon. Habang nagwawalis siya malapit sa pasilyo na itinuro ni Senyora kanina, nadulas sa kanyang kamay ang walis. Gumulong ito at tumama sa pinto sa ilalim ng hagdanan papuntang attic. Nang yumuko si Diwa upang damputin ito, narinig niya isang tunog. Napakaliit, napakahina. Isang hikbi. Tumayo siya ng tuwid, pinakiramdaman ang paligid. Baka guni-guni lang niya, baka hangin lang, ngunit muli niya itong narinig. Isang mahinang pag-iyak ng isang bata, sinusupil, tila ba ayaw magparinig. Ang puso ni Diwa ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Naalala niya ang babala ni Senyora Celestina. "Huwag kang pupunta doon." Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit ang tunog ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang awa ay nagsimulang kumain sa kanyang takot. Paano kung may nangangailangan ng tulong? Sa pag-aayos niya ng isang maliit na aparador malapit sa hagdan, may nahulog mula sa isang lumang coat na nakasabit. Isang maliit, kinakalawang na susi. Tumingin si Diwa sa paligid. Walang tao. Ang mayordoma ay nasa kusina. Si Senyora ay nasa kanyang silid. Nanginginig ang mga kamay niya habang dinadampot ang susi. Ang isip niya ay sumisigaw na ibalik ito.
na umalis na siya roon. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang konsensya, ang nag-udyok sa kanyang mga paa na humakbang palapit sa pinto ng atik. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa seradura. Sakto. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ito. Isang mahinang click, ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Itinulak niya ang pinto. Isang amoy ng alikabok, luma at kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Ang dilim sa loob ay halos ganap. Tanging isang maliit na sinag ng liwanag mula sa isang butas sa bubong ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Humakbang siya papasok. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nasanay sa dilim. At doon, sa gitna ng silid, nakita niya ito. Isang figura. Maliit. Nakaupo sa sahig, nakatalikod sa kanya. Bata? Bulong niya. Dahan-dahang lumingon ang figura at sa sandaling iyon, tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Diwa. Isang batang lalaki. Marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit. Ang kanyang mukha ay payat. At ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Ngunit hindi iyon ang pinakakilabot sa lahat. Sa kanyang kanang paa, may nakakabit na isang makapal at kinakalawang na kadena. Ang dulo nito ay nakakandado sa isang malaking poste na gawa sa kahoy. Hindi makagalaw si Diwa. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Ang nakikita niya ay isang bagay na sa mga pelikula lang dapat nangyayari. Ang awa at galit ay bumaha sa kanyang puso. Tinatabunan ang lahat ng takot na naramdaman niya kanina. Humakbang siya palapit. Sino ka? Anong nangyari sa'yo? Ang bata ay umurong lang, lalong hinila ang kadena. Ang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Hindi na namalaya ni Diwa ang oras. Ang tanging nakikita niya ay ang batang lalaki. Sa kanyang harapan, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Plag. Isang malakas na tunog ang biglang yumanig sa buong silid. Ang pinto sa likuran niya ay sumara ng napakalakas. Ang maliit na sinag ng liwanag ay nawala. At ang silid ay halos lamunin ng kadiliman. Napatalon si Diwa sa gulat at takot. Lumingon siya. Sa siwang ng pinto, isang anino ang tumatakip dito. Isang anino ng isang babae, nakatayo ng tuwid at hindi gumagalaw. Dahan-dahan, ang anino ay humakbang papasok sa dilim at isang malamig, pamilyar na boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Diwa, sabi ni Senyora Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang panganib na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Diwa. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang aakyat dito? Ang boses ni Senyora Celestina ay hindi pa sigaw. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Ito ay kalmado. Isang uri ng katahimikan na naglalaman ng isang paparating na bagyo. At si Diwa ay nakatayo sa mismong sentro nito. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang bawat salita ng ginang ay tila yelong dumadampi sa kanyang balat. Senyora, pasensya na po. Narinig ko po kasi... Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Dahan-dahang humakbang si Senyora Celestina papalapit. Ang kanyang mamahaling sapatos ay halos walang ingay na lumalapat sa maruming sahig na gawa sa kahoy. Huminto siya sa tabi ni Diwa. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa kanya, kundi sa batang lalaki na lalong napasiksik sa sulok, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Celestina. Isang tunog na puno ng pilit na pagod at kalungkutan. Naiintindihan ko, mahinang sabi nito, at sa isang saglit ang boses niya ay naging malambing tulad ng isang ina. Nag-alala ka, nakarinig ka ng iyak ng isang bata at ang una mong inisip ay tulungan siya.
Mabuti ang iyong puso, Diwa. Nalito si Diwa. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Inaasahan niya ang sigaw, ang parusa, ang agarang pagpapatalsik sa trabaho. Lumingon si Celestina sa kanya at sa pagkakataong ito, may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ang batang yan, sabi niya. Itinuturo si Sinag. Ay si Sinag. Pamangkin namin siya. Ang mga magulang niya ay namatay sa isang malagim na aksidente noong siya ay sanggol pa lamang. Habang nagsasalita si Celestina, lumuhod ito sa harap ni Diwa, hinawakan ang nanginginig niyang mga kamay. Ang paghawak ay banayad, ngunit naramdaman ni Diwa ang bakal na lakas sa ilalim nito. May sakit si Sinag, Diwa. Isang malubhang karamdaman sa pag-iisip. May mga pagkakataon na siya ay nagiging marahas. Nakapanakit na siya ng mga katulong dati. Nakasakit na siya ng sarili niya. Idinagdag ni Celestina, ang kanyang boses ay bumubulong na ngayon, puno ng sikreto at pighati. Ang kadenang yan, hindi iyan parusa. Proteksyon iyan. Para sa kanya at para sa atin. Ito ang tanging paraan para hindi niya masaktan ang kanyang sarili. Ang kwento ay tila kapanipaniwala. Ipinaliwanag nito ang lahat, ang pag-iisa, ang kadena, ang babala. Ngunit habang tinitingnan ni Diwa ang mga mata ni Sinag, mga matang puno ng dalisay na takot, hindi kabaliwan. May isang bagay sa loob niya ang sumisigaw na ito ay isang kasinungalingan. Tila nabasa ni Celestina ang kanyang pag-aalinlangan. Tumayo ito, pinagpagan ang kanyang damit. Alam kong mahirap itong paniwalaan. Ito ang aming pribadong krus na pinapasan, kaya't hinihiling ko ang iyong pangunawa at ang iyong pananahimik. Ang huling salita ay binitawan ng may bigat. Ito na ang babala. Ang trabahong ito ay mahalaga sa iyo, hindi ba, Diwa? Nagpatuloy si Celestina, ang kanyang boses ay bumabalik sa pagiging formal. May sakit ang iyong ina, tama? Nanigas si Diwa. Paano niya nalaman? Ang Maynila ay maliit lang para sa mga taong tulad namin, sabi ni Celestina. Tila sinasagot ang tanong sa isip ni Diwa. Nabalitaan ko na ang nanay mo ay nasa St. Augustine Medical Center. Magaling ang direktor doon, si Dr. Almario, isang mabuting kaibigan ng aming pamilya. Hindi ito isang simpleng pahayag. Ito ay isang banta. Isang malinaw na mensahe na ang buhay at kalusugan ng kanyang ina ay nasa mga kamay din ni Celestina. Isang tawag lang, isang salita lang mula sa kanya, at ang lahat ng pag-asa ni Diwa para sa kanyang ina ay maaaring maglaho. Gawin mo ang trabaho mo, Diwa. Utos ni Celestina, ang lambing ay ganap nang nawala sa kanyang boses. Linisin mo ang bahay, tanggapin mo ang iyong sahod, at kalimutan mo ang nakita mo sa silid na ito. Ang atik ay hindi umiiral para sa iyo. Malinaw ba? Walang nagawa si Diwa, kundi tumango. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Oo po, senyora. Kinabukasan, sinubukan ni Diwang bumalik sa normal. Naglinis siya, nagluto, at sinikap na huwag tumingin sa direksyon ng hagdanan papuntang atik. Ngunit ang imahe ni Sinag ay nakatatak na sa kanyang isipan. Sa utos ni Celestina, isa na sa mga tungkulin niya ang maghatid ng pagkain sa atik. Kakatok siya. Bubuksan ng mayordoma ang pinto at ilalapag niya ang tray sa sahig. Sa mga sandaling iyon, sinusubukan niyang kausapin ang bata. Sinag, bulong niya isang araw habang walang nakatingin. Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot sa akin. Ngunit ang bata ay umurong lang. Itinago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga braso, nanginginig. Ang tanging nakikita ni Diwa ay ang mga pasa sa braso nito, mga markang hindi gawa ng sarili. Sa kalagitnaan ng araw, habang siya ay nagpupunas ng mga kasangkapan sa sala, pumasok ang asawa ni Celestina, si Don Isidro Montenegro, isang matangkad na lalaki
na may buhok na nagsisimula ng mamuti. Ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng isang di makitang pasanin. Nagkatinginan sila. Nakita ni Diwa ang isang kislap ng pagkakasala, kalungkutan, sa mga mata ng Don bago ito mabilis na umiwas ng tingin at nagmamadaling umakyat sa kanilang silid. Hindi ito kumikibo, hindi ito tumitingin. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa pagtatapos ng linggo, iniabot ni Celestina ang isang sobre kay Diwa. Ang iyong sahod para sa unang linggo. Binuksan ito ni Diwa nang siya ay nag-iisa na sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Ang kanyang puso ay halos tumalon sa kanyang lalamunan. Ang laman ng sobre ay doble sa halaga na kanilang napag-usapan. Dobleng-doble. Sapat na ito para sa paunang bayad sa operasyon ng kanyang ina. Nakatitig siya sa pera. Ito ang sagot sa kanyang mga dasal, ang kaligtasan ng kanyang ina. Ngunit ang pakiramdam ay hindi kaligayahan. Ito ay bigat. Ang pera ay parang mga posas na pumipigil sa kanyang kaluluwa. Bawat isang papel de bangko ay tila sumisigaw. Katahimikan, ibinebenta mo ang iyong konsensya. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinubukang alisin ang lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Kailangan niyang maging praktikal. Para ito sa kanyang ina. Iyon lang ang mahalaga. Pipikit na lang siya. Magbubulag-bulagan. Habang iniisip niya ito, napatingin siya sa isang maliit na air conditioner na nakakabit sa dingding ng kanyang kwarto. May isang bagay na kumislap, isang maliit na itim na tuldok na hindi niya napansin noon. Lumapit siya, ang puso ay muling kumakabog. Pinakatitigan niya ito. Hindi ito alikabok. Ito ay isang perpektong bilog na lente, kasing liit ng ulo ng karayom nakatago sa isa sa mga siwang ng bentilador. Isang kamera. Napaatras si Diwa, ang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Minamasdan siya. Bawat kilos niya, bawat galaw niya. Ang kanyang kwarto, ang dapat sana'y kanyang pribadong espasyo, ay isa ring selda. Hindi lang siya katulong sa Villa Makapangyarihan, isa siyang bilanggo. Ang pagkakatuklas sa maliit na kamera ay nagbago ng lahat. Ang Villa Makapangyarihan ay hindi na lang isang bahay na may madilim na sikreto. Ito ay naging isang kulungan kung saan si Diwa ang bilanggo at si Senyora Celestina ang bantay na nakikita ang lahat. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang tinik. Ang bawat kilos niya ay maingat na kinakalkula. Kapag siya ay nagwawalis, iniisip niya kung ang anggulo ba ng kanyang pagyuko ay kahina-hinala. Kapag siya ay naguhugas ng pinggan, iniisip niya kung ang tagal ba ng kanyang pagtitig sa bintana ay nagpapahiwatig ng planong pagtakas. Ang takot ay naging anino niya. Sumusunod sa kanya kahit sa pinakamaliwanag na silid ng mansyon. Pero kasabay ng takot, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong sa puso ni Diwa, ang matigas na pagtutol. Hindi siya papayag na matakot na lang. Ang imahe ng mga pasa sa braso ni Sinag ay mas malinaw pa kaysa sa lente ng kamera na nakatutok sa kanya. Kailangan niya ng ebidensya, isang bagay na hindi maitatanggi. Dumating ang pagkakataon nang inutusan siyang magdala ng pananghalian para kay Sinag. Gaya ng dati, ang mayordoma ang nagbukas ng pinto at nag-iwan sa kanila. Hawak ni Diwa ang kanyang luma at gas-gas na cellphone sa bulsa ng kanyang palda, ang daliri ay nakahanda sa camera button. "Sinag, pagkain mo," mahinang sabi ni Diwa. Inilalapag ang tray sa sahig. Hindi kumibo ang bata. Nakatingin lang sa sahig. Nakita ni Diwa ang isang bagong galoso sa pisngi nito. Kumuyom ang kanyang kamao. "Hindi kita sasaktan," bulong niya. Habang yumuyuko ang bata para kunin ang isang piraso ng tinapay, sinadya ni Diwang mabitawan ang kanyang cellphone. Nahulog ito sa sahig
na may kasamang malakas na kalabog. Ay nako, sabi niya, ang boses ay pinipilit na maging natural. Mabilis siyang lumuhod para damputin ito. Sa loob ng 3 segundo, 3 segundong parang 1 oras, itinutok niya ang lente sa direksyon ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mabilis niyang pinindot ang screen. Click, click, 2 beses. Hindi niya alam kung malinaw ba ang kuha. Hindi niya alam kung may nakakita ba sa ginawa niya sa ibang kamera. Na hindi niya alam. Itinayo niya ang sarili, inilagay ang cellphone sa bulsa. Pasensya na, ang clumsy ko. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Alam niyang hindi sapat ang mga larawan. Kailangan niyang makahanap ng tulong. Isang gabi, ginamit niya ang wifi ng mansyon. Umaasang hindi ito gaanong binabantayan. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe sa kanyang matalik na kaibigan na si Rina. Hindi siya pwedeng maging direkta. Rina, kumusta? May alaga akong bago dito. Isang ibon na nakakulong sa gintong hawla. Nalulungkot ako para sa kanya. Iyon ang mensaheng kanyang tinipa. Isang mensaheng puno ng pahiwatig. Pinindot niya ang send. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang pulang notification ang lumabas sa screen. Message failed to send. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sinubukan niya sa ibang app. Ayaw din. Tila may isang digital na pader na nakapalibot sa mansyon. Pinipigilan ang anumang sikretong makalabas. Ang teknolohiya na dapat sana'y magkokonekta sa kanya sa mundo ay naging isa pa sa mga rehas ng kanyang kulungan. Dumating ang kanyang araw ng pahinga. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagpaalam siya na magsisimba. Pinayagan siya ni Celestina na may isang matamis na ngiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magdasal ka para sa kapayapaan ng iyong kaluluwa, Diwa. Ang simbahan ng Bayan ng Pag-asa ay malaki at solemne. Dito, sa bahay ng Diyos, umaasa siyang makakahanap ng isang taong makikinig. Nakita niya ang kura paroko, si Father Gabriel, na nakikipag-usap sa ilang parokyano. Naghintay siya ng pagkakataon para makalapit. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa mikropono sa harapan. Diane. At nais po naming pasalamatan ang walang sawang pagtulong at kabutihang loob ng pamilya Montenegro, lalo na kay Senyora Celestina, sa kanyang donasyon para sa pagpapaayos ng ating bubong. Napatingin si Diwa sa altar. Naroon si Senyora Celestina, nakatayo sa tabi ni Father Gabriel, nakangiti ng buong pagpapakumbaba habang pumapalakpak ang mga tao. Ang demonyo ng Villa Makapangyarihan ay isang anghel sa mata ng bayan. Gumuho ang mundo ni Diwa. Paano niya sasabihin sa pari na ang babaeng pinupuri nito ay nagkukulong ng isang bata? Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang hamak na katulong o ang isang respetadong pilantropo? Lumabas siya ng simbahan. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas mabigat kaysa dati. Wala siyang kakampi, wala siyang mapupuntahan. Siya lang mag-isa sa laban na ito. Sa kanyang pagbabalik sa mansyon, dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat, ginawa niya ang kanyang huling gawain para sa araw na yon, ang kunin ang pinagkainan ni Sinag. Habang kinukuha niya ang tray, nagulat siya nang maramdaman ang isang bagay na malamig at matigas na inilagay sa kanyang palad. Mabilis at palihim, napatingin siya kay Sinag. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita niya sa mga mata nito. Isang bagay na iba, isang pakiusap, isang hibla ng tiwala. Mabilis niyang isinara ang kanyang palad at nagmamadaling umalis. Sa kaligtasan ng kanyang kwarto, kahit alam niyang may kamera, binuksan niya ang kanyang kamay. Isang maliit na butones, lumana, gawa sa metal, na may nakaukit na isang maliit na anchor. Hindi ito ordinaryong butones. Mukha itong galing sa isang uniforme. Hawak-hawak niya ang butones. Ito ang unang tunay na koneksyon na naramdaman niya mula kay Sinag. Isang maliit na piraso ng kanyang mundo na ipinagkatiwala sa kanya. Isang maliit na apoy ng pag-asa ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib.
Hindi siya nag-iisa. May isang batang umaasa sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang ospital. "Hello, Miss Magbanua," sabi ng boses ng isang nurse, may halong pagmamadali. "Opo, ako po ito. Bakit po?" tanong ni Diwa. Ang puso ay biglang napuno ng kaba. Pinapasabi po ng doktor, biglang lumala ang kondisyon ng nanay niyo kaninang hapon. Kailangan na po talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Hindi na po tayo makapaghintay. Napahawak si Diwa sa dingding para suportahan ang sarili. Magkano po? Magkano po ang kailangan?" Narinig niya ang pagkaluskos ng mga papel sa kabilang linya. At pagkatapos, isang numero. Isang halaga na napakalaki na kahit ang doble sahod mula kay Celestina ay isang patak lang sa karagatan ng pangangailangan. Ang maliit na apoy ng pag-asa na dala ng botones ay biglang binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Nag-iwan lamang ng usok at ang amoy ng abo. Ang kanyang ina ay mamamatay. At siya ay nakakulong sa isang bahay kasama ang isang batang nangangailangan din ng kaligtasan. Ang mga pader ng kanyang kulungan ay tila gumuho papasok, dinudurog siya mula sa lahat ng panig. Ang mga salita ng nurse ay umalingaw sa isip ni Diwa na parang isang walang katapusang dagundong. Ang halagang sinabi nito ay isang pader, isang matayog at imposibleng akyating pader sa pagitan ng kanyang ina at ng buhay. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang katawan ay tila binuhusan ng semento. Sa isang kamay, hawak niya ang cellphone na naglalaman ng masamang balita. Sa kabilang kamay, hawak niya ang sobre ng pera mula kay Celestina. Ang pera ay mainit, halos nakakapaso, na parang galing sa apoy ng impyerno. Ito ang kabayaran. Ang bayad para sa kanyang pananahimik. Ngunit hindi ito sapat. Kahit ang maruming perang ito ay hindi kayang bilhin ang buhay ng kanyang ina. Isang malupit na kabalintunaan. Ipinagkanulo niya ang kanyang konsensya para sa isang bagay na hindi rin pala sasapat. Sa gitna ng kanyang pagkasira, pinilit niyang tawagan ang tanging taong makakapagbigay sa kanya ng lakas, ang kanyang ina. Ilang ring lang ay may sumagot na. Isang mahinang, hirap na boses. "Anak, Diwa." "Nay," sabi ni Diwa, ang boses ay basag. Pinigilan niya ang kanyang paghikbi. Ayaw niyang marinig ng ina ang kanyang kahinaan. "Nay, kumusta po kayo?" "Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin," sabi ni Luz. Bawat salita ay may kasamang hirap sa paghinga. "Ang mahalaga, ayos ka ba dyan sa trabaho mo? Mabait ba sila sa'yo?" Sa tanong na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinatayo ni Diwa. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa sobrang hawak niya. "Nay, nahihirapan po ako." Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, nagsalita si Luz. Ang kanyang boses ay tila nagkaroon ng biglaang lakas. "Diwa, anak ko, makinig ka sa akin. Minsan, ang buhay ay magbibigay sa atin ng mga pagpipilian na masakit. Mga pagpipilian na susubok sa ating pagkatao." Huminga ito ng malalim. "Anak, ang pera, kayang kitain. Pero ang malinis na konsensya, kapag nawala, hindi na maibabalik. Gawin mo kung ano ang tama. Kahit mahirap, kahit masakit. Iyan ang tanging yaman na hindi mananakaw sa atin." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Diwa. Iyon ang basbas na kailangan niya. Ang paalala kung sino siya at kung para saan siya lumalaban. Hindi lang ito para kay Sinag. Hindi lang ito para sa kanyang ina. Para ito sa kanyang sarili. Para sa kaluluwang unti-unti nang nilalamuon ng dilim sa loob ng Villa Makapangyarihan. "Opo, Nay, gagawin ko po," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ngayon ay matatag. "Mahal na mahal ko po kayo. Mahal din kita, anak. Mag-iingat ka palagi." Pagkatapos ng tawag,
Ang desisyon ay buo na. Ang takot ay naroon pa rin. Isang malamig na buhol sa kanyang sikmura. Ngunit ngayon, may kasama na itong determinasyon. Hindi na siya magiging biktima. Lalaban siya. Nag-umpisa siyang magplano. Simple lang ang kanyang gagawin. Hihintayin niyang maging hating gabi kapag ang buong bahay ay tulog na. Tatalon siya sa bakod sa likurang bahagi ng hardin kung saan alam niyang walang gaanong ilaw. At tatakbo siya. Tatakbo siya hanggang sa marating niya ang himpilan ng pulisya. Ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi. Bawat tunog ng orasan ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Inihanda niya ang kanyang mga gamit. Ang cellphone na may mga larawan, ang sobre ng pera, at ang maliit na butones na may anchor. Inilagay niya ang mga ito sa isang maliit na bag. Bago ang takdang oras, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kumuha siya ng isang bote ng tubig at ang natirang tinapay mula sa kanyang hapunan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at naglakad papunta sa hagdanan ng attic. Madilim ang pasilyo. Bawat hakbang niya ay maingat. Nang marating niya ang pinto, hindi ito nakakandado. Dahan-dahan niya itong binuksan. Naroon si Sinag, gising, nakatingin sa kanya sa dilim. Lumuhod si Diwa at inilapag ang pagkain at tubig. Sinag, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Aalis muna ako. Pero babalik ako. Babalikan kita, ha? Pangako, magpakatatag ka. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ng bata. Ngunit tumango ito. Isang maliit, halos hindi makitang pagtango na nagbigay kay Diwa ng lakas na kailangan niya. Nang tumunog ang orasan ng hating gabi, huminga ng malalim si Diwa. Ito na. Lumabas siya sa pinto ng kusina. Ang hangin ng gabi ay malamig. Tahimik ang paligid. Naglakad siya ng walang ingay sa damuhan, patungo sa madilim na bahagi ng bakod. Nang malapit na siya, isang sinag ng ilaw mula sa isang flashlight ang biglang tumama sa kanyang mukha. Halos mabulag siya. Hoy! Sino yan? Isang malakas na boses ang sumigaw. Ang security guard. Nakita siya. Ang plano ay nawala. Ang tanging natira ay ang instinct. Tumakbo ka. At tumakbo nga si Diwa. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Narinig niya ang sigaw ng guard sa likuran niya. Ang tunog ng mga yabag na humahabol sa kanya. Hindi siya lumingon. Tinakbo niya ang bakod. Hindi inalintana ang mga gasgas mula sa mga halaman. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para akyatin ito. Ang kanyang palda ay napunit. Ang kanyang mga braso ay nasugatan. Ngunit nakaakyat siya. Tumalon siya sa kabilang panig, bumagsak sa matigas na semento ng kalsada. Hindi niya ininda ang sakit. Tumayo siya at muling tumakbo. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ang mga ilaw ng poste sa kalye ay nagiging mga pahid ng liwanag sa kanyang paningin. Nakarinig siya ng tunog ng pito. Ngunit hindi siya huminto. Nakita niya sa di kalayuan. Isang gusaling may kulay asul na ilaw, himpilan ng pulisya. Tinawid niya ang kalsada, halos masagasaan ng isang tricycle. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating doon, ang kanyang kaligtasan. Ang kaligtasan ni Sinag, basang-basa ng pawis, puno ng gasgas, at gulagulanit ang damit. Sumugod siya papasok sa pinto ng police station. Ang liwanag sa loob ay nakakasilaw. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Humahabol sa kanyang hininga. Inilibot niya ang kanyang paningin. At sa wakas, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na puno ng takot, desperasyon at isang maliit na hibla ng pag-asa. Tulong! May batang kinukulong sa Villa Makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang lalaki sa likod ng desk. Isang pulis na mukhang pagod, may suot na gusot na polo, na nakatingin sa kanya hindi ng may awa, kundi ng may halong pagdududa at pagkabagot.
Si Officer Elias Salgado. Para kay Police Corporal Elias Salgado, ang hating gabi sa presinto ay karaniwang may dalawang amoy. Ang amoy ng murang kape at ang amoy ng desperasyon. Ngayong gabi, ang desperasyon ay may pangalan, Diwa Magbanua. Pinagmasdan niya ang babae sa kanyang harapan. Gulagulanit ang damit, puno ng gasgas ang mga braso, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong takot at pagod. Ang sigaw niya kanina ay yumanig sa katahimikan ng istasyon, ngunit para kay Elias, ito ay isang pamilyar na tunog sa isang mahabang linggo. Sa loob ng 10 taon niya sa serbisyo, natutunan niyang ang mga pinakamalakas na sigaw ay hindi palaging naglalaman ng pinakatotoong kwento. Okay, Miss? Tanong niya. Ang boses ay kalmado at walang emosyon habang kumukuha ng isang standard na complaint form. Magbanua, Diwa Magbanua. Sagot nito. Ang boses ay nanginginig pa rin. Sige, Miss Magbanua, magsimula tayo sa simula. Dahan-dahan lang, sabi ni Elias, isinulat ang pangalan nito. Sa isip niya, tumatakbo na ang isang checklist. Domestic helper, naglayas, away sa amo, ninakaw, o baka naman may problema sa pag-iisip. Inumpisahan ni Diwa ang kanyang kwento. Ang paghahanap ng trabaho, ang sakit ng ina, ang unang araw sa Villa Makapangyarihan, ang atik, ang batang sisinag, ang kadena. Habang nagsasalita si Diwa, si Elias ay nagsusulat. Paminsan-minsan ay tumamatango, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, naghahanap ng butas ng hindi pagkakapare-pareho. Sinasabi mo na kinukulong ng mag-asawang Montenegro ang isang bata sa kanilang atik? Paglilinaw ni Elias. Opo, nakita ko po. Nakakadena siya. Giit ni Diwa. Ang pamilya Montenegro, si Don Isidro at Senyora Celestina Montenegro? Tanong muli ni Elias na may bahagyang diin sa mga pangalan. Opo, sila nga po. Mabilis na sagot ni Diwa. Huminto sa pagsusulat si Elias at sumandal sa kanyang upuan. Iyon ang unang malaking pulang bandila. Ang mga Montenegro. Hindi lang sila mayaman, sila ay institusyon sa bayan ng Pag-asa. Ang pangalan nila ay nakaukit sa mga plaque ng ospital, eskwelahan at simbahan. Sila ang kahulugan ng kapangyarihan at respeto. Miss Magbanua, mayroon ba kayong alitan ng mga amo ninyo? May ginawa ba silang hindi maganda sa inyo bago ito? Tanong niya. Ang tono ay nagbago, mas formal, mas parang investigador. Wala po, pero tinakot po ako ni Senyora. Alam niya ang tungkol sa sakit ni nanay. May kamera po sa kwarto ko. Para kay Elias, ang kwento ay nagiging mas hindi kapanipaniwala. Kidnapping, pananakot, surveillance, parang script ng isang pelikula. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, lumapit ang isang mas matandang pulis, si Mang Kulas, at bumulong kay Elias. Elias, yung mga Montenegro ba yan? Naku, mag-ingat ka dyan. Malalaking isda yan. Baka mamaya, simpleng away lang ng amot katulong. Mapag-initan ka pa. Tumangulang si Elias, ngunit ang babala ni Mang Kulas ay nagpatibay lang sa pader ng pagdududa na itinatayo niya sa kanyang isipan. May ebidensya ka ba? Anumang pruweba sa mga sinasabi mo? Tanong ni Elias kay Diwa. Nanginginig na kinuha ni Diwa ang kanyang luma at basag na cellphone. Meron po, mga litrato. Iniabot niya ito kay Elias. Binuksan ni Elias ang gallery. Ang mga larawan ay eksakto sa inaasahan niya. Malabo, madilim, at halos hindi maintindihan. Isang larawan ay nagpapakita ng isang anino na may mga braso. Mayroon ngang mga maitim na marka, ngunit pwede ring itong maging anino lang o dumi. Ang isa pa ay mas malabo, isang mantsa lang ng balat. Walang mukha, walang kadena, walang kahit anong malinaw na magpapatunay sa kanyang kwento. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elias. Ito na nga ba?
Isang kaso ng salita ng isang hysterical na katulong laban sa reputasyon ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bayan. Alam niya kung kanino papanig ang sistema. Miss Magbanua, naiintindihan ko na pagod ka at takot. Sabi niya, ibinabalik ang cellphone. Pero ang mga ito, hindi ito sapat para makakuha kami ng search warrant. Pero totoo po ang sinasabi ko. Kailangan niyo akong paniwalaan. Pagmamakaawa ni Diwa, ang mga luha ay muling bumuhos sa kanyang mga mata. Pagod na si Elias. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang tapusin ang gabing ito. Ngunit habang tinititigan niya si Diwa, may isang bagay na pumipigil sa kanya. Hindi ang mga salita niya. Hindi ang mga malabong litrato. Ang kanyang mga mata. Sa kabila ng gulo, sa kabila ng pagkasira, nakita ni Elias ang isang bagay na pamilyar. Isang bagay na nakita na niya sa mga mata ng mga tunay na biktima. Isang dalisay, hindi peke, at malalim na takot. Ang takot ng isang taong nakakita ng isang bagay na hindi niya dapat makita. Ang kanyang karanasan bilang pulis ay sumisigaw na ito ay isang gawa-gawang kwento. Ngunit ang kanyang instinct, ang maliit na boses sa likod ng kanyang isipan na maraming beses nang nagligtas sa kanya, ay bumubulong na mayroong higit pa rito. Kinuha niya muli ang ballpen. Sige, ganito ang gagawin natin. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Gagawin ko ang report. Susubukan kong kumuha ng warrant bukas ng umaga. Ngunit kailangan mong maintindihan, maliit ang tsansa na maaprubahan ito. At kung pumunta kami doon at wala kaming nakita, ikaw ang mananagot sa pagsisinungaling sa mga awtoridad. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Diwa. Naiintindihan ko po. Salamat po. Habang tinatapos ni Elias ang mga papeles, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang telepono na para lang sa mga tawag mula sa hepe. Tumingin siya sa orasan. Halos 1:00 na ng umaga. Sinagot niya ito. Corporal Salgado. Elias, sabi ng boses ng kanilang hepe, si Captain de Guzman. Sa kabilang linya, ang boses nito ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkairita. Nakarating sa akin na meron kang bisita dyan. Isang dating empleyado ng mga Montenegro. Nanlamig ang tiyan ni Elias. Ganoon kabilis kumalat ang balita. Opo, sir. Kasalukuyan ko pong kinukunan ng salaysay. Makinig ka, Elias, sabi ng hepe. Sensitibong bagay yan. Ang mga Montenegro ay mahalaga sa komunidad na ito. Ayaw natin ng anumang iskandalo, lalo na kung base lang sa kwento ng isang umalis na katulong. Siguraduhin mong dumaan yan sa tamang proseso at bilisan mo. Ayusin mo yan ng tahimik, walang media, walang gulo. Naiintindihan mo ba ako? Ang mga salita ay magalang, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Isang utos, itigil mo yan, ilibing mo yan. Binaba ni Elias ang telepono, tumingin siya sa report form sa kanyang harapan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diwa na nakatingin sa kanya ng may buong pag-asa. Ang pader ng pagdududa ay naging mas mataas, mas matibay. At ngayon, naramdaman niyang ang buong sistema ay naglalagay ng mga bloke para itayo ito kasama niya. Nakaupo si Diwa sa likod ng sasakyan ng pulis. Ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan na parang nagdarasal. Sa bawat pag-ikot ng gulong na naglalapit sa kanila, pabalik sa Villa Makapangyarihan, isang halo ng takot at pag-asa ang nag-uumpugan sa kanyang dibdib. Ito na ang katapusan ng bangungot ni Sinag, ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang takot, ang kanyang pagtakbo. Lahat ay magkakaroon ng katuturan. Si Elias Salgado ay tahimik lang sa tabi ng driver. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Ngunit para kay Diwa, ang kanyang presensya ay sapat na. Dala niya ang kapangyarihan ng batas. Dala niya ang pag-asa. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking bakal na tarangkahan ng mansyon, huminga ng malalim si Diwa.
Sa pagkakataong ito, hindi siya pumapasok bilang isang takot na katulong, kundi bilang isang saksi, isang tagapagligtas. Bumukas ang tarangkahan at sa pagpasok nila sa driveway, ang unang bumungad sa kanila ay isang imaheng nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Diwa. Nakatayo sa engrandeng pinto ng mansyon si Senyora Celestina Montenegro. Hindi siya mukhang gulat, hindi siya mukhang galit. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang mga labi ay may isang maliit, kalmadong ngiti. Ang kanyang itsura ay hindi ng isang kriminal na nahuli, kundi ng isang ginang na naghihintay ng mga bisita. Mga opisyal, magandang umaga, bati niya. Ang kanyang boses ay kasing kinis ng perlas. Tuloy po kayo. Hindi ko inaasahan ang inyong pagdalaw. Mayroon po ba akong maitutulong? Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Diwa na parang hangin, na para bang isa lang siyang hindi importanteng bagay na nakasabit sa gilid. May dala po kaming search warrant, Senyora Montenegro. Formal na sabi ni Elias, ipinapakita ang papel. May report po kaming natanggap tungkol sa isang posibleng kaso ng illegal detention na nagaganap sa loob ng inyong pamamahay. Ang ngiti ni Celestina ay hindi nawala. Illegal detention? Dito sa aking bahay? Tumingin siya kay Diwa at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanuksong awa. Ah, si Diwa. Siyempre. Huminga siya ng malalim na parang isang taong puno ng pasensya. Sige po, officer. Malugod ko kayong tinatanggap. Halughugin ninyo ang buong kabahayan kung kinakailangan. Wala po kaming itinatago dito. Ang kanyang kumpiyansa ay isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Diwa. May mali. Isang bagay na napakali. Pinangunahan sila ni Celestina papasok. Sumunod si Diwa at ang mga pulis. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay isang dagundong sa kanyang tainga. Ang atik po, sabi ni Diwa. Ang boses ay halos pabulong. Nasa atik po siya. Itinuro ni Celestina ang daan ng may galang. Doon po. Pakiingatan lang po ang mga gamit. Umakyat sila sa hagdanan. Ang pinto ng atik ay nakabukas na. Nang marating nila ang itaas, itinulak ni Elias ang pinto ng maluwag. At ang nakita ni Diwa sa loob ay isang tanawin na dumurog sa kanyang kaluluwa. Malinis. Ang silid ay malinis at maayos. Ang amoy ng alikabok at kalungkutan ay napalitan ng amoy ng panlinis na lemon. Ang mga lumang kahon ay maayos na nakasalansan sa isang gilid. Ang sahig ay walang bakas ng dumi. Ang poste, kung saan nakakadena si Sinag, ay wala na roon. O marahil ay natatakpan lang ng isang malaking puting kumot na nakapatong sa isang lumang silya. Nasaan siya? Hirap na sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay galit na naghahanap. Nandito lang siya. Dito mismo. Nakatali siya dito. Tumakbo siya sa gitna ng silid. Hinahawakan ng sahig na parang naghahanap ng bakas na naiwan. Gaya po ng nakikita ninyo, officer. Mahinahong sabi ni Celestina mula sa may pinto. Ito ay isa lamang bodega. Isang imbakan ng mga luma naming gamit. Lumingon si Diwa kay Elias. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Hindi. Nagkakamali kayo. Inalis nila siya. Itinago nila siya. Si Elias ay naglakad sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Sinuri niya ang mga bintana. Sinilip niya ang mga sulok. Walang bakas. Walang kadena. Walang batang lalaki. May maipapakita po ba kayong ebidensya, Miss Magbanua? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay formal. Ang init ng pag-asa na naramdaman ni Diwa kagabi ay ganap nang nawala. Senyora, sabi ni Elias, bumaling kay Celestina. Tawagin niyo na lang po akong Celestina. Magiliw na sabi nito. Celestina, may ideya ka ba kung bakit ito sinasabi ng dati mong katulong?
Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Celestina. Kumuha siya ng isang brown na folder mula sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Sa totoo lang po, officer, labis ko itong ikinalulungkot. Inabot niya ang folder kay Elias. Kinailangan po naming paalisin si Diwa kaninang madaling araw. Nahuli po namin siyang nagnanakaw ng ilang kobyertos na pilak. Alam kong desperado siyang makahanap ng pera para sa kanyang ina. Kaya siguro sa stress, kung ano-ano na ang kanyang naiisip. Binuksan ni Elias ang folder. Sa loob, may isang medical record na nagsasabing si Diwa Magbanua ay may history of paranoia and emotional distress. Mayroon ding isang notarized na salaysay mula sa mayordoma tungkol sa di umano'y pagnanakaw. Lahat ay isang perpektong bitag. Sinungaling! Sigaw ni Diwa. Sinusugod si Celestina, ngunit mabilis siyang napigilan ng isang pulis. Kasinungalingan lahat yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Diwa, tama na, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Tapos na tayo dito. Hindi. Hindi pa tapos. Nasaan si Sinag? Anong ginawa niyo sa kanya? Patuloy na sigaw ni Diwa habang hinihila siya palabas ng atik. Habang kinakaladkad siya pababa ng hagdan, nakita niya ang mukha ni Celestina. Ang ngiti nito ay matamis pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Mga matang puno ng tagumpay. Mga matang nagsasabing, natalo kita. Ang mahabang paglalakad palabas ng mansyon ay ang pinakamasakit na paglalakbay sa buhay ni Diwa. Bawat hakbang ay isang sampal sa kanyang mukha. Siya na pumasok bilang isang tagapagligtas ay lumalabas bilang isang sinungaling, isang baliw, isang magnanakaw. Nang makalabas sila sa tarangkahan, binitawan siya ng mga pulis. Miss Magbanua, umuwi ka na, sabi ni Elias, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Wala na kaming magagawa. Pero, paano ako? Saan ako pupunta? Pagmamakaawa niya, nagkibit balikat lang si Elias bago sumakay sa sasakyan. Iniwan nila siya doon. Mag-isa, nakatayo sa kalsada, sa labas ng mga pader ng kanyang dating kulungan, ngunit pakiramdam niya ay mas bilanggo pa siya kaysa dati. Napaluhod siya sa semento, ang alikabok at graba ay dumidiin sa kanyang balat. At doon, sa harap ng Villa Makapangyarihan, sa ilalim ng tingin ng umaga, sumigaw siya. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw ng purong pagkatalo. Isang sigaw para kay Sinag, para sa kanyang ina, at para sa kanyang sariling nawasak na kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niya ang pag-vibrate sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang, ngunit ang bawat salita ay isang patalim na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Alam ko kung nasaan ang nanay mo. Manahimik ka kung gusto mo pa siyang makitang buhay. Isinara ni Elias Salgado ang pinto ng kanyang maliit na apartment at sinandal ang likod dito. 3:00 na ng umaga. Ang katawan niya ay pagod. Ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Pinapatakbo ng itim na kape at ng isang pakiramdam na hindi niya maalis. Inis sa sarili niya, inis sa sistema, at inis sa perpektong pag-arte ni Senyora Celestina Montenegro. Ang kaso ay opisyal ng sarado. Sa report, nakasulat, walang basihan, malisyosong akusasyon mula sa isang disgruntled na empleyado. Tinanggap ito ng kanyang hepe nang walang tanong. Isa na namang papel na itatambak sa bunton ng mga kasong kinalimutan. Ngunit hindi ito makalimutan ni Elias. Hindi niya makalimutan ang mga mata ni Diwa. Sa kanyang 10 taon sa serbisyo, nakakita na siya ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Nakita na niya ang mga peking luha, ang mga gawa-gawang kwento. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Diwa ay iyon ay purong sindak. Isang takot na hindi kayang iarte ng sinuman. Kinuha niya ang mga kopya ng opisyal na litrato mula sa search.
Tiningnan niya ulit ang mga ito sa ilalim ng ilaw ng kanyang lamesa. Ang malinis na attic, ang maayos na mga kahon, lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Parang isang stage na inihanda para sa isang palabas. Paulit-ulit niyang tiningnan ang bawat larawan, naghahanap ng kahit anong maliit na detalye na nakaligtaan nila. At doon, sa isang larawan na kuha sa labas, malapit sa bakod sa likurang bahagi ng hardin, ang parte kung saan tumakas si Diwa, may napansin siya. Nag-zoom in siya. Sa gilid ng frame, sa ilalim ng isang malagong halaman, ang mga damo ay tila nayapakan ng husto. May isang maliit na sanga na bali, na tila bago pa lang. Isang maliit na bagay na hindi papansinin ng sinuman. Ngunit para sa isang taong desperadong naghahanap ng kahit ano, ito ay isang sinulid. Isang sinulid na kailangan niyang hilahin. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, habang ang bayan ng pag-asa ay tulog pa. Minaneho ni Elias ang kanyang luma at pribadong kotse. Hindi siya naka-uniforme. Isa lang siyang ordinaryong mamamayan na naglalakad sa umaga. Ipinark niya ang sasakyan sa isang kanto na hindi kalayuan sa Villa Makapangyarihan at naglakad. Ang hangin ay malamig. Tahimik ang paligid. Narating niya ang parte ng bakod na nakita niya sa litrato. Nagpanggap siyang nag-aayos ng sintas ng sapatos habang maingat na sinusuri ang lugar. Tama nga ang hinala niya. May mga bakas ng pagmamadali. At doon, sa ilalim ng halaman, sa gitna ng mamasamasang lupa, may isang bagay na kumislap. Maingat niyang inabot ito. Isang locket. Gawa sa pilak. Luma na. At medyo may mga gasgas. Ang kawit nito ay sira. Kaya siguro ito nalaglag. Hindi ito mukhang mamahalin, pero mukha itong importante. Sumakay siya pabalik sa kanyang kotse. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang locket. Sa loob, may dalawang maliliit na larawan, protektado ng manipis na plastik. Sa kaliwa, ang larawan ng isang binatang lalaki. Nakangiti ito. Ang kanyang mga mata ay may kislap na pamilyar. Kamukhang-kamukha niya si Don Isidro noong kabataan nito. Sa kanan, ang larawan ng isang sanggol. Isang maliit na batang lalaki na nakabalot sa isang asul na kumot. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Elias. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-search. Alfonso Montenegro, anak ni Isidro Montenegro. Lumabas ang mga artikulo. Isang trahedya, isang car accident 5 taon na ang nakalipas. Namatay si Alfonso at ang kanyang asawa. Ang report ay nagsabi na sila ay childless. Walang anak. Ngunit ang locket ay nagsasabi ng ibang kwento. Minaneho ni Elias ang kotse pabalik sa presinto na parang hinahabol ng demonyo. Sa kanyang opisina, binuksan niya ang file ng kaso ni Diwa. Tiningnan niya ang malabong larawan na kinuha nito mula sa kanyang cellphone. Ang larawan ng braso ni Sinag. At sa isang sulok ng larawan, isang bahagi ng mukha ng bata ang nakikita. Inilagay niya ang cellphone sa tabi ng monitor ng kanyang computer. Nag-zoom in siya sa larawan ng sanggol, sa locket na kinunan niya kanina. Hindi ito perpektong tugma, ngunit ang hugis ng mata, ang maliit na kurba ng pisngi, ang anyo ng ilong, naroon. Isang pagkakahawig na hindi maipagkakaila. Biglang nag-ugnay ang lahat. Sa isip ni Elias, ang pagiging childless sa report. Ang batang nakakulong sa attic. Ang desperasyon ni Diwa. Ang perpektong pag-arte ni Celestina. Si Celestina, na ayon sa mga lumang society pages, ay ang pangalawang asawa ni Don Isidro. Pinakasalan 1 taon matapos ang aksidente. Ang bata sa attic. Hindi ito pamangkin. Hindi ito isang batang may sakit sa pag-iisip. Ito ang nawawalang anak. Ang tunay na tagapagmana ng yaman ng mga Montenegro. At si Senyora Celestina, ang madrasta, ang gumawa ng lahat para itago ang kanyang pag-iral. Ang kasong isinara niya ay hindi lang isang kaso ng illegal detention. Ito ay isang bagay na mas malaki.
mas madilim, at mas mapanganib. Mabilis na kumilos si Elias. Kailangan niyang mahanap si Diwa. Kung tama ang hinala niya, ang babae ay hindi lang basta testigo. Siya ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan at yun ang naglalagay sa kanya sa mortal na panganib. Nag-check siya sa huling address na ibinigay ni Diwa, ang address ng boarding house kung saan siya nakatira bago magtrabaho sa mga Montenegro. Gaya ng inaasahan, wala siya doon. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay. Walang nakakita sa kanya. Ang inis na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng lumalaking pag-aalala. Nasaan si Diwa? Tinakbuhan ba niya ang lahat dahil sa takot? O mas masahol pa, nahanap na ba siya ng mga taong gustong manahimik siya habang buhay? Halos isang araw siyang naghahanap. Gabi na nang maisipan niyang puntahan ang isang lugar na hindi niya naisip kanina. Isang maliit, mumurahing inn sa kabilang bahagi ng bayan, malapit sa terminal ng bus. Isang lugar kung saan nagtatago ang mga taong gustong maglaho. Isa-isa niyang tinanong ang mga receptionist. Sa pangatlong inn, isang matandang babae ang tumango. Oo, may babaeng kamukha ng sinasabi mo na nag-check-in kaninang umaga. Mukhang problemado. Kwarto 207. Halos takbuhin ni Elias ang hagdanan. Huminto siya sa harap ng pinto ng kwarto 207. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Diwa, si Officer Salgado ito. Pulis ito. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa loob, tapos ay katahimikan. Diwa, alam kong nandyan ka, sabi niya. Idinikit ang bibig sa pinto. Hindi ako nandito para saktan ka. Nandito ako para tumulong. May nalaman ako. Tungkol sa bata. Tungkol sa lakit. Naniniwala na ako sa'yo. Ilang sandali nang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Diwa. Ang kanyang mukha ay mas payat. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno pa rin ng takot. Ngunit ngayon, may bahid ng pagkalito. Nakahawak siya sa gilid ng pinto na para bang iyon ang tanging pumipigil sa kanya na bumagsak. Hindi nagsalita si Elias. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Hindi para hulihin siya, kundi para ipakita ang isang bagay. Binuksan niya ang kanyang palad. Naroon ang pilak na locket. Napatingin si Diwa sa locket. Pagkatapos ay sa mukha ni Elias. At pagkatapos ay pabalik ulit sa locket. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang bagay na matagal nang nawala. Isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Walang salitang kailangang bigkasin. Sa sandaling iyon, ang pader ng pagdududa na dating naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Itinaas ni Elias ang kanyang cellphone. Ipinakita ang magkatabing larawan ng sanggol sa locket at ang malabong kuha ni Diwa kay Sinag. Sino ang batang ito? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang pulis na nag-iimbestiga, kundi boses ng isang taong naghahanap ng kasagutan kasama niya. Sino si Sinag? Nakatayo si Diwa sa siwang ng pinto, nakatitig sa locket na nasa palad ni Elias. Ang maliit na piraso ng pilak na yon ay hindi lang isang alahas. Ito ay isang patunay, isang katibayan na hindi siya nababaliw, isang sagot sa mga dasal na akala niya ay hindi pinakinggan. Dahan-dahan niyang binuksan ng tuluyan ng pinto. Pumasok po kayo, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Pumasok si Elias sa maliit na kwarto. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa isang sulok, may isang platong may tirang kanin at tuyo. Halos hindi nagalaw. Ito ang naging mundo ni Diwa sa loob ng halos 2 araw. 4 na pader ng pagtatago at takot. Umupo sila sa magkabilang gilid ng kama, ang tanging miwebles sa kwarto
Bukod sa isang maliit na plastik na upuan, may ilang sandali ng katahimikan, isang katahimikang hindi awkward, kundi isang espasyo para sa 2 taong nag-aalinlangan na matutong magtiwala muli. Paano? Paano niyo po nahanap yan? Tanong ni Diwa, nakaturo sa locket. Ikinuwento ni Elias ang lahat. Ang kanyang pagdududa, ang tawag mula sa kanyang hepe, ang pakiramdam na may mali sa perpektong atik, ang litrato ng nayapakan na damo, at ang pagbalik niya sa mansyon ng mag-isa. Habang nagsasalita siya, hindi niya inaalis ang tingin sa mga mata ni Diwa, na para bang gusto niyang iparating na ang bawat salita niya ay tapat. Noong una, Diwa, pasensya na. Pag-amin niya, ang boses ay may bahid ng pagsisisi. Trabaho lang. Sanay na kami sa mga kwentong may hirap paniwalaan, pero ang instinct ko, may sinasabi itong iba at hindi ako pinatulog ng mga mata mo. Ang pag-amin na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa locket. Ang marinig na may isang taong naniwala sa kanya, kahit sa huli, ay parang isang patak ng tubig sa isang tuyong lalamunan. Oras na para si Diwa naman ang magkwento. Inilabas niya ang lahat. Ang banta sa buhay ng kanyang ina, ang kamera sa kanyang kwarto, ang pag-iwas ni Don Isidro, ang mensahe sa cellphone na natanggap niya matapos siyang iwan sa kalsada. At sa huli, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Ito po, sabi niya, ipinapakita ang luma at metal na butones na may anchor. Binigay po ito sa akin ni Sinag. Kinuha ito ni Elias. Pinagmasdan niya ang maliit na detalye, isang butones mula sa isang uniforme ng marino. Ang tatay niya, si Alfonso, ay isang naval architect bago siya na-aksidente. Sabi ni Elias, binibigyan diin ang huling salita. Ito, maaring ito ang huling alaala na mayroon siya mula sa kanyang ama. Ang bigat ng katotohanan yon ay lumapag sa kanilang dalawa. Hindi na ito isang abstraktong kaso. Ito ay tungkol sa isang bata na ninakawan ng lahat. Hindi na tayo ligtas dito, sabi ni Elias. Ang kanyang tono ay biglang naging apurahan. Kung nagawa nilang magpadala ng mensaheng ganyan, ibig sabihin ay alam nila kung paano kahanapin. Kailangan mong umalis dito. Nag-ayos sila ng gamit. Habang naglalakad sila palabas ng inn, inilagay ni Elias ang kanyang kamay sa likod ni Diwa, isang maliit na gesture ng proteksyon na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Dinala siya ni Elias sa isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng lungsod. Dito ka muna. Tita ko ang may-ari nito, pero kasalukuyan siyang nasa probinsya. Walang nakakaalam ng lugar na ito. Ligtas ka dito, sabi niya. Iniabot ang isang susi. Sa loob ng apartment, sa isang maliit na karinderya sa ibaba, sila unang nagbahagi ng isang tunay na pagkain. Isang mainit na mangkok ng lugaw, sa ilalim ng ilaw ng nag-iisang bumbilya, sa gitna ng ingay ng mga kutsara at tinidor, sila ay naging higit pa sa pulis at testigo. Sila ay naging magkakampi. May kilala akong dating hardinero sa mansyon, sabi ni Elias sa pagitan ng mga subo. Si Mang Tonyo. Matagal na siyang tinanggal, bago pa man dumating si Celestina. Baka may alam siya. Kinabukasan, pinuntahan nila si Mang Tonyo sa isang maliit na bahay sa probinsya. Ang matanda ay unay takot magsalita. Naku sir, ayoko na pong masangkot dyan. Mabuting tao si Don Isidro, pero ang asawa niyang yan. Iba. Si Diwa ang kumausap sa kanya, hindi bilang isang nag-iimbestiga, kundi bilang isang taong nagmamalasakit. Mang Tonyo, may bata po doon. Isang bata na nangangailangan ng tulong natin. Anak po siya ni Sir Alfonso. Ang pagbanggit sa pangalan ni Alfonso ay nagpabago sa lahat. Si Mang Tonyo ay may malaking pagtingin sa yumaong anak ni Don Isidro. Ang babaeng yan,
Umpisa ng matanda. Si Celestina. Hindi iyan bigla na lang dumating. Siya ang private nurse ng unang asawa ni Don Isidro, si Senyora Amalia, noong may malubha itong sakit. Palagi siyang nasa bahay, hanggang sa namatay si Senyora Amalia. Makalipas ang ilang buwan, ang aksidente ni Sir Alfonso. At pagkatapos ng 1 taon, si Celestina na ang bagong ginangnang mansyon. Ang kwento ay nagbigay ng isang nakakakilabot na linaw sa lahat. Hindi ito isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang plano, isang mahaba at kalkuladong plano. Naramdaman ni Diwa ang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang kasamaan ni Celestina ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Napansin ito ni Elias, walang sabi-sabi. Inabot niya ang kamay ni Diwa at marahan itong hinawakan. Ang kanyang kamay ay mainit at matatag. Hindi ito isang romantikong gesture, kundi isang tahimik na mensahe. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sinubukan nilang alamin kung may iba pang lugar na pag-aari ang mga Montenegro. Wala na akong masyadong alam sa mga bagong ari-arian nila, sabi ni Mang Tonyo, napakamot sa ulo. Pero natatandaan ko, si Senyora Celestina, mayroon siyang isang lumang farmhouse, malayo, sa probinsya ng Laguna. Pamana pa yata sa kanya ng mga magulang niya. Minsan pumupunta siya doon. Mag-isa, sabi niya, para daw mag-isip at magpahinga. Kahit kami, hindi namin maintindihan bakit gusto niya sa isang luma at liblib na lugar. Nagkatinginan si Diwa at Elias. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumabog ng mas mabilis. Isang lumang farmhouse, malayo, liblib, isang lugar na walang nakakaalam, isang lugar na pinupuntahan niya. Mag-isa, hindi na nila kailangang sabihin pa. Alam na nila pareho. Kung may isang lugar sa mundo kung saan mo itatago ang isang sikretong ayaw mong mahanap ni numan, iyon na iyon. Nahanap na nila ang posibleng kinaroroonan ni Sinag. Ang impormasyon mula kay Mang Tonyo ay isang susi, ngunit isa ring bombang orasan. Alam na nila ngayon kung saan maaaring naroon si Sinag, ngunit alam din nila na bawat segundong lumilipas ay isang segundong mas malapit sa panganib ang bata. Bumalik si Elias sa presinto. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa kanyang sasakyan. Sinubukan niyang mag-file ng request para sa surveillance sa farmhouse sa Laguna, ngunit hinarang siya ng pader ng burokrasya. Wala tayong sapat na ebidensya, Elias, sabi ng kanyang hepe, si Captain de Guzman, sa telepono. Ang boses ay pagod at iritado. Salaysay ng isang tinanggal na hardinero, isang laket. Hindi yan tatayo sa korte. Isinara na natin ang kasong yan. Itigil mo na yan bago ka pa mapahamak. Ang utos ay malinaw. Ngunit ang imahe ng sanggol sa laket at ang takot sa mga mata ni Diwa ay mas malinaw pa. Habang nakaupo siya sa kanyang desk, napapaligiran ng mga tambak na papel, naramdaman niya ang pagiging inutil. Nakatali ang kanyang mga kamay ng sistema na dapat sana'y kanyang pinaglilingkuran. Biglang tumunog ang isang espesyal na linya sa kanyang telepono, isang linya na ginagamit niya para sa mga confidential informant. Isang contact niya sa loob ng isang major telecommunications company, isang utang na loob na matagal na niyang hindi sinisingil. Kanina, bago siya kausapin ng hepe, ipinasa niya ang numero ni Celestina, humihiling ng isang pabor na labag sa patakaran. I-monitor ang mga tawag nito. Salgado, sagot niya. Elias, mayroon na, sabi ng boses sa kabilang linya. Kakatawag lang ng target mo sa isang unregistered number. Maikli lang ang usapan, pero ang mga salitang ginamit, kakaiba. Ano ang sinabi? Tanong ni Elias. Ang buo niyang katawan ay alerto. Sinabi niya, ang problema sa Laguna, kailangan nang tapusin ngayong gabi. Siguraduhin ninyong malinis ang pag-aayos, walang iiwang kahit anong bakas. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Elias.
Hindi na niya kailangang tanungin kung ano ang ibig sabihin ng problema o ng malinis na pag-aayos. Naiintindihan niya ito ng buong buo. Oras na. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pagsunod sa mga patakaran. Nasa loob si Diwa ng ligtas na apartment, ngunit hindi siya mapakali. Naglalakad siya pabalik-balik, ang isip ay nasa farmhouse sa Laguna. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang maliit na butones na may anchor. Paulit-ulit niya itong pinapaikot-ikot sa kanyang mga daliri. Ito ang tanging koneksyon niya kay Sinag. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Noong naglilinis siya sa library ng mansyon, may nakita siyang mga lumang photo album. Sa isang larawan, nakita niya si Alfonso, ang yumaong anak ni Don Isidro, na nakasuot ng isang uniforme, isang puting uniforme na may mga gintong butones na may anchor. Ang uniforme ng isang marino. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-search. Naval Schools near Santa Cruz, Laguna. Lumabas ang ilang resulta. Ngunit isang pangalan ang umagaw sa kanyang atensyon. Laguna Maritime Institute. Binuksan niya ang website. At sa logo ng eskwelahan, sa gitna ng isang sagwan at isang salbabida, naroon ito, isang anchor. Eksaktong katulad ng nasa butones. Ang butones ay hindi lang isang alaala. Isa itong clue. Isang mensahe mula kay Sinag. Ang farmhouse ay malapit sa isang eskwelahan ng marino. Sakto namang tumawag si Elias. Diwa, kailangan na nating kumilos. Ngayon na. Tinawagan ni Elias ang 2 pulis na pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya, sina Corporal Ramos at Officer Santiago. Off the books too, sabi niya sa kanila sa telepono. Walang order, walang backup. Tayo-tayo lang. Pwedeng ikatanggal natin to sa serbisyo. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang sagot ni Ramos. Saan kami pupunta, sir? Nagkita sila sa isang madilim na eskinita. 3 lalaki, laban sa isang makapangyarihang pamilya. Pagkatapos, pinuntahan ni Elias si Diwa. Maiwan ka dito, sabi niya. Mas ligtas ka dito. Hindi. Matigas na sagot ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kasama ako. Diwa, delikado. Si Sinag. Putol niya sa sasabihin ni Elias. Natatakot siya sa mga uniforme. Natatakot siya sa mga estranghero. Kapag nakita niya kayo, baka tumakbo siya. Baka magtago. Ako. Ako ang huling taong pinagkatiwalaan niya. Ang mukha ko ang kailangan niyang makita. Sasama ako. Nakita ni Elias ang katotohanan sa kanyang mga sinabi. At nakita niya rin ang tapang na hindi niya nakita sa sinuman sa loob ng matagal na panahon. Tumango siya. Sige, pero hindi ka alis sa tabi ko. Anong mangyari? Mananatili ka sa likod ko. Sumakay sila sa isang walang markang van. Si Elias sa driver's seat, si Diwa sa tabi niya, at ang 2 pang pulis sa likod. Ang langit sa labas ay nagsisimula ng magdilim, nagbabadyang isang malakas na bagyo. Ang biyahe papuntang Laguna ay tahimik at puno ng tensyon. Ang tanging tunog ay ang humuhuning makina ng van at ang unti-unting pagpatak ng ulan sa windshield. Habang papalayo sila sa mga ilaw ng syudad, ang mga kalsada ay nagiging mas madilim, mas makitid. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila mga aninong nagmamasid. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang windshield wipers ay hirap na sa pag-alis ng tubig. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay nagpapakita ng isang mundong kulay abo at puno ng panganib. Pagkalipas ng halos 2 oras, narating nila ang isang liblib na daan. Malapit na tayo, sabi ni Elias. Binabantayan ng GPS sa kanyang telepono at ang daan sa harapan. Sa wakas, natanaw nila. Isang lumang tarangkahan na gawa sa kahoy. Sa likod nito, isang mahabang daan na napapaligiran ng matataas na damo. At sa dulo, ang anino ng isang bahay, ang farmhouse. Maingat na ipinark ni Elias ang van sa gilid ng daan, sa likod ng mga puno, at pinatay ang makina.
Katahimikan. Tanging ang malakas na buhos ng ulan at ang kulog sa malayo ang maririnig. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag dito. Ang tunog ng isang makina ng sasakyan na umaandar. Mula sa dilim, dalawang bilog ng liwanag ang lumitaw. Ang mga headlight ng isang itim na SUV na dahan-dahang gumagalaw mula sa garahe ng farmhouse, papalabas na ng tarangkahan. Ang puso ni Diwa ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi sila pwedeng mahuli. Itinuro niya ang sasakyan. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng biglaang sindak. Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa tunog ng ulan. Nasa loob siya ng sasakyan. Ang sigaw ni Diwa ay parang isang starting gun. Sa isang iglap, ang tensyon sa loob ng van ay sumabog at naging purong aksyon. Ramos, Santiago, harangan nyo! Sigaw ni Elias habang mabilis na binubuhay ang makina. Ang van ay umarangkada mula sa pagkakatago nito. Ang mga gulong ay dumudula sa maputik na daan. Humarahara ito sa landas ng itim na SUV. Blinoke ang tanging daan palabas. Ang malakas na ulan ay bumabalot sa dalawang sasakyan na parang isang kurtina. Ang mga headlight nila ay naglalaban sa dilim. Bumaba si Elias at ang kanyang dalawang tauhan, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Pulis! Bumaba kayo sa sasakyan ng nakataas ang kamay. Sigaw ni Elias. Ang kanyang boses ay malakas at naguutos. Sinusubukang talunin ang ingay ng bumubuhos na ulan. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. At pagkatapos, ang pinto sa driver's side ng SUV ay bumukas. Isang malaking lalaki ang bumaba. Ang mukha ay natatatakpan ng anino. Wala kayong warrant, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado. Ang warrant ko ay ang buhay ng bata sa loob niyan, sagot ni Elias. Huwag mo nang hintaying basagin namin ang bintana. Bigla, ang pinto sa likod ng SUV ay bumukas. Isang pangalawang lalaki ang lumabas, ngunit hindi siya bumaba. Sa halip, kinaladkad niya palabas ang isang maliit na figura. Si Sinag. Ang bata ay may takip sa bibig at nakagapos ang mga kamay. Hawak siya ng lalaki na parang isang panangga. Napatigil ang paghinga ni Diwa na nanonood mula sa bintana ng van. Sinag! Isang maling galaw, pulis, sabi ng lalaki. Idinidiin ang isang bagay na matigas sa tagiliran ni Sinag at tapos ang bata. Ngunit habang ang atensyon ng lahat ay nasa labas, isang anino ang gumalaw mula sa bahay. Mabilis. Tahimik. Bago pa man may makakilos, ang pinto sa passenger side ng van ay bumukas. Isang malamig na bagay ang dumikit sa leeg ni Diwa. Isang piraso ng basag na bote. Walang kikilos. Sabi ng isang boses na kilalang-kilala ni Diwa. Malamig, mapanganib, o mamamatay ang babaeng ito. Lumingon si Elias. At doon, sa gitna ng unos, nakita niya si Senyora Celestina Montenegro. Ang kanyang eleganteng damit ay basa na. Ang kanyang buhok ay magulo. Wala na ang maskara ng isang respetadong ginang. Ang nakatayo doon ay isang halimaw na nasukol. Bitawan mo siya, Celestina! Sigaw ni Elias. Ang kanyang baril ngayon ay nag-aalinlangan sa pagitan ng mga goons at ni Celestina. Ibagsak niyo ang mga baril niyo. Iutos ni Celestina, lalong idiniin ang basag na bote sa leeg ni Diwa. Naramdaman ni Diwa ang hapdi at ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang balat, dugo. Gawin niyo na! Isa-isang ibinagsak ni na Elias ang kanilang mga baril sa putik. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumabas mula sa bahay. Tumatakbo papalapit, umiiyak. Si Don Isidro. Celestina, tama na. Diyos ko, tama na. Pagmamakaawa niya. Huwag mong gawin to. Manahimik ka, Isidro. Sigaw ni Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Kasalanan mo to. Kung naging matatag ka lang sana, itong lahat. Para sa atin to.
Hindi, para sa'yo lang to. Sagot ni Don Isidro. Ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang muka. Ang batang yan, apo ko yan. Anak siya ni Alfonso. Inilihim mo siya sa akin sa loob ng 5 taon. Ang pag-amin ay binitawan. Ang huling piraso ng kasinungalingan ay nawasak. Si Elias ay nakatayo. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Kailangan niya ng isang pagkakataon. Isang maliit na siwang. Ang siwang na yon ay dumating mula sa pinakahindi inaasahang direksyon. Si Sinag, na kanina patahimik na nanginginig, ay biglang nagpumiglas. Sa lahat ng lakas na kaya ng kanyang maliit na katawan, sinipa niya ang lalaking may hawak sa kanya. Ang lalaki ay natumba ng bahagya, sapat na para maluwagan ang pagkakahawak nito. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, mula noong makita siya ni Diwa, sumigaw si Sinag, isang salita. Malinaw, malakas, at puno ng pighati. Lola! Ang sigaw ay hindi para kay Celestina. Ito ay para kay Diwa. Sa pandinig ni Celestina, ang salitang Lola ay parang isang dagitab na tumama sa kanya. Sa isang saglit, sa isang iglap na kasing bilis ng kidlat, ang kanyang pagkakahawak kay Diwa ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat. Ang kanyang isip ay tila nalito. Iyon lang ang kailangan ni Elias. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang kanyang baril mula sa putik at pinaputukan ang gulong ng SUV. Ang malakas na putok ay nagpagulat sa lahat. Ang goo na may hawak kay Sinag ay napabitaw sa bata. Mabilis na kumilos si Ramos at Santiago, sinunggaban ang 2 lalaki. Kasabay nito, ginamit ni Diwa ang pagkakataon. Itinulak niya ang braso ni Celestina palayo at tumakbo siya. Hindi palayo, kundi papunta kay Sinag. Sinag! Sigaw niya. Inakap niya ang nanginginig na bata. Tinatanggal ang takip sa bibig nito. Ang ulan ay bumubuhos sa kanilang 2. Ngunit sa sandaling iyon, tila sila lang ang tao sa mundo. Nakatayo si Celestina, talunan, nakatingin sa kanila. Ang basag na bote ay nasa kamay pa rin niya, ngunit wala nang lakas sa likod nito. Sa kanyang harapan, ang apo ng kanyang asawa, na dapat sanay nawala na, ay nasa yakap ng babaeng sumira sa lahat ng kanyang plano. Dahan-dahang lumapit si Elias, ang baril ay nakatutok pa rin. Tapos na ang laro. Celestina, ang huling laban ay tapos na. Ang unos sa labas ay nagsisimula ng humina. At para kay Diwa at Sinag, sa gitna ng putik at gulo, isang bagong umaga ang nagsisimula ng mamuo. Ang paghupa ng ulan ay kasabay ng pagdating ng mga kumikislap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Ang tahimik na farmhouse ay biglang napuno ng mga tao, ng mga boses sa radyo, at ng isang pakiramdam ng kaayusang dahan-dahang nanunumbalik. Sa gitna ng lahat ng ito, si Diwa ay nakaluhod pa rin sa putik, mahigpit na yakap si Sinag. Ang maliit na katawan ng bata ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa damit ni Diwa na para bang siya ang tanging matatag na bagay sa isang mundong gumuho. Hindi na siya pumiglas nang alisin ni Elias ang mga gapos sa kanyang kamay. Ang tanging ginawa niya ay isubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Diwa at humagulgol. Isang iyak na hindi na pinipigilan, isang iyak na naglalabas ng lahat ng takot at sakit na kinimkim niya sa loob ng napakatagal na panahon. Humigpit ang yakap ni Diwa kay Sinag. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, huminga siya ng maluwag. Isang paghinga na hindi mababaw at puno ng takot, kundi malalim at puno ng hangin ng kalayaan. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagdakip kay Celestina. Wala nang bakas ng pagiging arogante sa mukha nito. Habang pinupusasan, ang mukha niya ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na parang isang manikang basag. Natalo na siya at alam niya iyon. Si Don Isidro naman ay nakaupo sa isang tabi. Umiiyak na parang bata.
habang kinakausap ng mga pulis. Nang matapos siyang kausapin, dahan-dahan siyang lumapit kina Diwa at Sinag. Lumuhod siya sa putik, hindi alintana ang mamahaling pantalon. "Aapo ko," sabi niya. Ang boses ay basag. Iniabot ang isang nanginginig na kamay, ngunit hindi niya magawang hawakan si Sinag. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at isang napakalalim na pagsisisi. "Patawarin mo ako, Iha. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Utang ko sa iyo ang buhay ng aking apo. Utang ko sa iyo ang lahat." Walang salitang lumabas sa bibig ni Diwa. Tumango lang siya. "Iyon ay sapat na. Ako na ang bahala sa lahat," sabi ni Don Isidro. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng determinasyon. "Sa pagpapagamot kay Sinag, sa lahat ng kaso, at sa nanay mo, huwag mo siyang alalahanin. Ako na ang bahala." Dinala sila ng ambulansya sa pinakamalapit na ospital. Si Sinag ay agad na inasikaso ng mga doktor at nurse. Si Diwa ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hawak ang kanyang kamay hanggang sa dalhin ng bata sa isang pribadong silid para magpahinga. Naiwan siyang nakaupo sa isang upuan sa pasilyo, nakatingin lang sa kawalan. Ang adrenaline na nagpatakbo sa kanya sa loob ng maraming oras ay unti-unti nang nawawala at napapalitan ito ng isang matinding pagod. Doon lang niya naramdaman ang sakit ng mga galos, ang hapdi sa kanyang leeg, at ang bigat sa kanyang mga talukap. "Diwa!" Napatingala siya. Nakatayo sa kanyang harapan si Elias. May dalang isang maliit na first aid kit. Umupo ito sa tabi niya. "Ayos ka lang?" tanong nito. Ang boses ay malumanay. Tumango lang siya. "Ang leeg mo," sabi ni Elias. "Tingnan ko." Hindi na siya nagprotesta. Dahan-dahang kumuha ng bulak si Elias at nilagyan ito ng gamot. Maingat at napakagaan ng kanyang mga kamay. Nilinis niya ang sugat na iniwan ng basag na bote. Napapikit si Diwa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Ang pag-aalaga. Ang init mula sa mga daliri ni Elias ay tila nagbibigay ng kuryente sa kanyang balat. Isang init na nagpapaginhawa sa lamig na matagal nang bumabalot sa kanya. "Salamat," bulong niya. "Ako dapat ang magpasalamat sa'yo," sagot ni Elias. Hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. "Binago mo ako, Diwa. Sa totoo naman lang, pagod na ako sa trabahong to. Minsan, parang wala ng hustisya. Puro na lang politika, puro na lang pera. Nakalimutan ko na kung bakit ako naging pulis." Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Diwa ang isang bagay na mas malalim pa sa respeto, isang bagay na mas mainit. "Pero ipinaalala mo sa akin," pagpapatuloy niya, "na ang katapangan ng isang ordinaryong tao, ang paninindigan para sa tama. Iyon ang tunay na hustisya. Ikaw ang nagpanalo sa laban na ito, Diwa. Hindi kami." Isang ngiti, isang maliit at pagod na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Diwa. "Magkakampi tayo," sabi niya. "Magkakampi," ulit ni Elias. At sa pagkakataong yon, ang kamay niya na kanina'y nasa leeg niya ay dahan-dahang bumaba at hinawakan ang kanyang kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Isang pangako, isang koneksyon. Biglang tumunog ang cellphone ni Diwa. Isang numero mula sa St. Augustine Medical Center. Kinabahan siya. Ang nanay niya. Sa gitna ng lahat, halos makalimutan niya. Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello? Miss Diwa Magbanua?" sabi ng isang masiglang boses ng doktor sa kabilang linya. "May maganda po akong balita. Isang anonymous donor po ang nagbayad ng buo para sa operasyon ng inyong ina. In fact, sobra-sobra pa po ang ibinigay niya para masakop ang lahat ng kanyang gamot at recovery." Nabitawan ni Diwa ang kanyang paghinga. Nakatakda na po ang operasyon niya bukas ng umaga.
pagpapatuloy ng doktor. Magiging maayos na po ang lahat. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot o kalungkutan. Ito ay luha ng labis na pasasalamat at ginhawa. Napatingin siya kay Elias na nakangiti sa kanya na parang alam na nito kung ano ang balita. Tapos na. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho at sa kanyang harapan, nakikita ni Diwa ang isang bagong liwanag sa anyo ng isang batang ligtas na, isang inang mabubuhay at isang lalaking nagpaalala sa kanya kung paano muling magtiwala. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig na hangin ng Vermont ay nagsisimula ng dumampi, ngunit para kay Diwa, ang pakiramdam ay palaging mainit at sikat ng araw. Nakatayo siya sa isang maliit na balkonahe ng isang simpleng apartment na kanilang nilipatan. Isang lugar na maliwanag, malinis, at higit sa lahat, payapa. Mula doon, tanaw niya ang isang maliit na parke sa ibaba. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakaupo sa isang bench ang kanyang ina, si Aling Luz. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang dating maputlang mukha nito ay may kulay na ngayon, at ang kanyang paghinga ay maluwag at walang hirap. Masigla itong nakikipagkwentuhan sa isang batang lalaki na abalang-abala sa pagguhit sa isang sketchpad. Si Sinag. Ang bata ay malayo na sa dating itsura nito sa madilim na atik. Ang kanyang buhok ay maayos na, ang kanyang mga pisngi ay bilugan na, at ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng kuryosidad at ng ningning ng isang bata. Dumadalalo siya sa therapy. At bawat araw, isang bagong salita, isang bagong mamungiti ang lumalabas mula sa kanya. Ang kanyang paboritong salita ay Diwa. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Diwa at nakita si Elias, nakasandal sa hamba ng pinto. Hindi na naka-uniforme, kundi nakasimpleng t-shirt at maong. May dala siyang 2 tasa ng mainit na kape. Ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Sagot ni Diwa, tinatanggap ang isang tasa. Si Don Isidro, tumawag kanina. Sabi ni Elias, hinatulan na si Celestina, habang buhay na pagkabilanggo. Walang parol. Si Don Isidro naman ay tumestigo laban sa kanya. Sasailalim din siya sa masusing investigasyon para sa kanyang naging pananagutan. Tumango si Diwa. Ang balita ay nagdulot ng isang pakiramdam ng pagsasara, hindi ng kasiyahan. Ang hustisya ay naibigay na. Oras na para magpatuloy. Si Sinag, sa lolo niya natitira, di ba? Tanong ni Diwa, kahit alam na niya ang sagot. Oo, pero may kasunduan sila. Tuwing weekend, at kahit anong araw na gustuhin mo, pwede mo siyang dalawin o pwede siyang dumalaw dito. Sa katunayan, ngumiti si Elias, ikaw yata ang mas gusto niyang kasama. Natawa ng mahina si Diwa. Pamilya na rin ang turing namin sa kanya. Pamilya, ulit ni Elias. Ang salita ay may kakaibang bigat. Naglakad sila papunta sa parke. Sinalubong sila ni Sinag ng isang mahigpit na yakap. Ipinakita nito ang kanyang ginuhit. Isang bahay, may araw, at 4 na stick figures na magkakahawak kamay. Isang babae, Aling Luz, isang bata, siya, at isang mas malaking babae at lalaki, sina Diwa at Elias. Pamilya, sabi ni Sinag, itinuturo ang drawing. Napaluha si Diwa, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis niya itong pinunasan. Luha ito ng kaligayahan. Nagpaalam sila kay Aling Luz at Sinag na maglalakad-lakad muna. Dinala ni Elias si Diwa sa isang tahimik na bahagi ng parke, kung saan may isang maliit na lawa at mga bangkang depadyak. Huminto sila sa tabi ng tubig. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Diwa, sabi ni Elias, humarap sa kanya. Naaalala mo nung una tayong nagkita?
Sa presinto, ang tanging nakita ko ay isang gusgusing babae na may gawa-gawang kwento. Ngumiti si Diwa. At ang tanging nakita ko ay isang pagod at supladong pulis na ayaw maniwala. Sa akin, nagkamali ako. Pag-amin ni Elias, hindi lang pala kita nakita. Hindi ko nakita ang lakas mo, ang tapang mo, ang puso mo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi na niya itinatago. Simula noon, araw-araw, yan na ang gusto kong makita. Gusto kong makasama. Gusto kong alagaan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Diwa. Hindi ko maipapangako ang isang mansyon o isang buhay na walang problema. Ang maipapangako ko lang ay isang buhay na may katapatan, may respeto at may pagmamahal. Isang buhay kung saan hindi mo na kailangang matakot sa dilim dahil palagi akong nasa tabi mo, may hawak na ilaw. Ang puso ni Diwa ay tila lumulutang. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang takot, ang sakit, ang mga luha, lahat ng yon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito, sa lugar na ito, sa taong ito. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng katahimikan ng parke, dahan-dahang inilapit ni Elias ang kanyang mukha at binigyan siya ng isang halik. Isang halik na hindi mapusok, kundi banayad at puno ng pangako. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi masabi ng mga salita. Isang halik na nagsasara ng isang kabanata ng kadiliman at nagbubukas ng isa pa, isang kabanatang puno ng liwanag. Mula sa malayo, nakita sila ni Sinag. Itinuro niya sila at masayang sinabi sa kanyang lola, "Look, Lola, happy ending!" Ngumiti si Aling Luz at niyakap ang bata. "Hindi, apo," bulong niya. "Ito ang simula." At dito nagtatapos ang kwento ni Diwa at Elias. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang bawat minuto na inilaan ninyo upang pakinggan ang bawat kabanata ay isang karangalan para sa akin. Sa pagsulat ko ng kwentong ito, naramdaman ko ang bawat takot ni Diwa, ang bawat pag-aalinlangan ni Elias, at ang bawat tahimik na pag-iyak ni Sinag. Ninais kong lumikha hindi lamang ng isang kwento ng pag-ibig, kundi isang salamin ng katatagan ng isang babae at ng kapangyarihan ng konsensya. Sana, sa kwento ni Diwa, nahanap ninyo ang isang piraso ng inyong sariling lakas. Isang paalala na sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, palaging merong liwanag na naghihintay. Isang liwanag na madalas ay nasa loob mismo natin, naghihintay lamang na ating pag-alabin. At ang pag-ibig, higit sa lahat, ay isang desisyon na kumilos, tumulong, at manindigan para sa tama. Kahit gaano pa ito kahirap, ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot sa kwentong ito? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ay nagbibigay buhay at kulay sa ating munting komunidad. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Paalam at manatili po kayong ligtas at pinagpala.